Good morning guys! Day 4 na nga at tara, diretso na tayo sa Kyoto Station. From Kyoto Station, sasakay tayo ng bus papuntang Higashiyama Ward. Aga pa nung nakarating kami dito, kaya i-explore muna namin yung area bago pa man dumating yung crowd. Ang first itinerary namin for today ay yung Starbucks dito sa Kyoto. Kaya lang 8 o'clock pa siya magbubukas, so wala pang 8, kaya dito muna tayo maglakad-lakad. Ito nga pala yung Yasaka Pagoda. Sobrang taas niyan, hindi lang halata sa picture. May mangilan-ngilan na rin pala dito na mamasyal. Siguro kagaya namin, ayaw din nila ng maraming crowd. Kasi pag dumating yung mga tourist bus, ay tiyak, ang daming tao rito. Malapit na mag 7:30 kaya tara hanapin na natin yung Starbucks. Andito na nga pala kami sa Starbucks at pangalawa kami sa pila. Anong oras kaya magbubukas sila? Di ba tinignan mo pa lang? Silang lahat, hindi lang Starbucks. I don't know. Eight o'clock na nga kaya bukas na sila. Ito nga palang Starbucks, nandito siya sa Ninensaka, Higashiyama Ward. Ang ganda ng lugar, very traditional. Ayan o, may tatami seating pa. Seating is pretty limited, so make sure to grab a table upstairs bago kayo umorder doon sa ground floor. Nga pala, yung pila nga pala ng beverage at saka ng food, magkaiba yon. Kaya ginamit namin yung ipinagbabawal na technique. Yung isa, kumuha ng table, tapos yung isa naman, umorder ng food. We're done eating na nga pala. 9 o'clock na, kaya nag-uumpisa nang dumating yung crowd. Papunta na rin kami ng Kiyomizu-dera Temple. Medyo gloomy yung weather today. Pero kahit pag ganyan yung panahon, kita nyo naman yung crowd oh, and it is just 9 in the morning. Guys, puro lang pala kami DIY ha. Ang ano lang namin dito, ang ginagamit namin is Google Map. Andito na nga tayo sa Kiyomizu-dera. It is a Buddhist temple located in eastern Kyoto. Bayad muna tayo ng entrance fee. Cash only daw. Ang taray ng wallet. Yung wallet na yan, binili ko pa yan sa Pilipinas nung umuwi kami nung 2019. Actually, sa Bicol ko pa yan binili. The temple is part of the Historic Monuments of Ancient Kyoto UNESCO World Heritage Site. Buti na lang maaga tayong nakarating. Ito kasing Kiyomizu-dera, isa to sa mga dinadayo ng tourist, lalo na pag sakura season at saka pag autumn. Napapansin nyo ba guys, nag-uumpisa na magpalit ng kulay yung mga dahon.
At saka sa wakas nagpakita na din si Haring Araw. Akala ko talaga kanina uulan eh. Ano kaya wini-wish niya dyan? Ayaw niya kasing ipakita sa akin eh. Pinaalis ako. Grabe, ang ganda ng view dito. At may resibo na naman nga ako dito. Hindi na kami masyadong nagtagal dun sa taas kasi dapat by 11 o'clock nandun na kami sa aming third itinerary. Ito siguro yung tinatawag nilang water cleansing rituals. Punta na tayo sa sakayan ng bus kasi ang dami na rin namang tao, nakakahilo. Tapos medyo mainit na din. Doon na lang tayo kumain ng lunch doon sa aming third destination. Nandito na naman nga ulit tayo sa Ninizaka at madadaanan na naman natin yung Starbucks. Ayan o, sa kaliwa. Nakikita ko na yung logo. Pero this time hindi na tayo papasok. Tama na yung once na experience natin dyan mag-breakfast. Before 12, nakarating na din kami dito sa Inari Station. So, bago kami dumiretso dyan, etong anak ko gusto niyong mag-rent ng kimono. Kaya dumaan muna kami sa kimono rental shop. Kwenta ko lang guys, naligaw nga pala kami ng big time kasi mula dun sa Higashiyama Ward sumakay kami ng bus. Kaso yung bus na nasakyan namin, mali. Dapat papunta siya ng Tofukuji. Ang nasakyan namin yung papuntang kabila. Medyo malayo-layo na nung na-realize namin na namali talaga kami. So bumaba na lang kami and then tumawid kami dong highway. Tapos another bus na lang uli pabalik. Kasi dapat makababa kami ng Tofukuji, tapos 6 minutes walk papunta pa yun ng Tofukuji train station. From Tofukuji station, sasakay tayo ng Nara line. Bali isang stop lang yon, then Inari station na. Yung Fushimi Inari, it is right in front of the Inari station. Madami na rin palang tao nung dumating kami rito. Kagaya din ng Kiyomizu-dera, isa din to sa mga dinadayo ng mga tourist para sa ultimate Torii-gate experience. Ang Fushimi Inari nga pala is a Shinto shrine in southern Kyoto. It is famous for its 1,000-story gates, which straddle a network of trails behind its main buildings. The trails lead into the wooden forest
of the sacred Mount Inari, which stands at 233 meters and belongs to the shrine grounds. Hanapin na natin yung entrance ng hiking trail kasi nandun daw yung thousands of torii gates. Ito na siguro yung entrance kasi marami naman akong taong nakikitang galing dun eh. Ayan natin, akyat tayo. Mukhang tama naman yung direksyon natin. Ito na nga yung entrance. Ito na yung tinatawag na Senbon Torii or thousands of torii gates. Bilisan na natin maglakad kasi dapat by 2 o'clock paalis na tayo dito. Kumusta kaya yung paa ng nakakimono? Kasi di ba parang ano lang yun, slippers yun eh, hindi naman yung masyadong komportable sa paa pagka nagha-hike ka. Gusto sana naming makarating hanggang dun sa dulo ng trail, kaya lang medyo malayo pang lalakbayin namin. Mayroon kaming reservation ng 3 o'clock sa isang museum at saka isang performance. So, dapat 2 o'clock paalis na talaga kami ng Fushimi Inari. Nakatsyempo din na wala ng mga dumadaan. Kaya ayan, may resibo na uli. Pababa na nga kami. Napapansin ninyo may mga nakasulat. Kasi I heard ito palang mga torii gates is donation. Siguro, the bigger yung donation mo, the bigger din yung gates na ginawa nila. Ibilisan na namin guys kasi magsusoli pa kami ng kimono. Tapos magta-taxi na lang tayo papuntang Gion District. Sakto lang pala yung alis namin ng Fushimi Inari kasi by 2:30 nakarating na rin kami ng Gion. So andito na kami ngayon sa museum. Ito ang mundo ng Gieko or ng Maiko. Maiko refers to an apprentice geisha, essentially a dancing child still in training, while Geiko is the term used in Kyoto to refer to a fully trained geisha, meaning art person.
Binuko nga pala to 2 months bago yung trip namin sa website nila, Gion Kagay Art Museum. Bali, ang isa 3,100 Japanese yen or sa Canadian dollar, it is almost $30. Pero depende yun sa forex. Ang inclusions nga pala doon sa binayaran na yun is yung entrance dito sa permanent exhibit dito sa museum, tapos yung scheduled performance nila na 2 sets. By the way, ang magpe-perform doon yung Maiko ha, baka expect nyo geisha ang magpe-perform. Hindi po, yung Trini po ang magpe-perform. Dito nga pala sa exhibit, makikita nyo yung mga hand-painted kimono nila, yung mga sachets, yung mga personal belongings nila, tsaka yung makeup na ginagamit, tsaka yung mga hair accessories. Nandyan makikita ninyo. Kung nasa Kyoto nga pala kayo guys or pupunta kayo, i-include ninyo to kasi 10/10 para sa akin. Yung kasama ko dyan, isa siya sa mga nag-perform kanina. Pag nandito kayo guys sa Gion District, watch out dun sa mga sign na no photos or videos. Sulit na sulit sa gala ang aming day 4, kaya tara, uwi na tayo. Expenses for today's gala coming up.